Maligayang pagdating sa usapang positibo kung saan ibinabahagi namin ang mga kwento ng pag-asa, inspirasyon at positibong pananaw. Sa mundong puno ng hamon, mahalagang magtulong tayo sa mga magaganda at magtulungan tayo upang makapagbigay ng lakas sa bansa. Nalalapit na naman ang halalan. At syempre, bilang botanteng Pilipino, tayo ay boboto. Pero sapat na ba na bumoto lamang? Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Una, alamin ang mga kandidato at kanilang plataforma. Pag-aralan ang kanilang background. Tukuyin kung sila ay may tamang kwalifikasyon at kakayahan na angkop sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Suriin ang kanilang mga programa at plataforma. Pangalawa, maging informed na botante. Iwasan ang fake news. Maging mapanuri sa mga impormasyong natatanggap ukol sa mga kandidato o kaya sa halalan. Sumangguni lamang sa mga mapagkakatiwalaan na sources. Pangatlo, huwag ibagpili ang boto. Huwag tanggapin ang anumang uri ng suhod o papuya kapalit ng boto. Ang pagbebenta ng boto ay nagtutulot ng korupsyon at nagpapahina sa demokrasya. Ang vote buying at vote selling ay maituturing na election offense. Pang-apat, sundin ang mga patakaran sa halalan. Maging maalam sa mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng kampanya at halalan, lalo na sa pagboto. Kung sakaling may makita o masaksihan na paglabag, iulat ito sa kinaukulan. At panglima, pahalagahan ang iyong boto. Ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang responsibilidad bilang mamamayan. Tayo ang pipili ng ating mga mamumuno, kaya't bumoto para sa tao sa tingin nating karapat-dapat na malingkod sa ating bayan. Tandaan, ang responsableng pagboto ay nagsisimula sa maayos na pagpaplano, malalim na pagsusuri, at pagiging tapat sa prinsipyo. Bawat boto ay mahalaga, at bawat boto ay may magagawa. Kaya sa darating na May 12, 2025, sabay-sabay natin ipahayag ang ating boses. Bumoto sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Sa atin pong mga kababayan, ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na ang atin pong halalan ngayong taon, ang national and local elections at BARM parliamentary elections na gaganapin po sa May 12 ay hindi na matutuloy. Minarapat po ng inyong Commission on Elections na ipagpaliban muna ito sapagkat hindi pa po kami handa 100% sa pagsasagawa nito. Muli po, hindi po muna tuloy ang May 12, 2025 national and local elections, pati na rin po ang BARM parliamentary elections. Maraming salamat po. Kung nakita mo ito online, ano ang gagawin mo?
Maraming kumakalat na maling impormasyon sa social media at iba pang online platforms tuwing panahon ng eleksyon. Lalo na sa panahon ngayon, uso ang paggamit ng artificial intelligence at paggawa ng deepfake. Katulad na napanood niyo kanina na animoy totoo sa unang tingin. Maaari ninyong i-report ang mga itong klase ng maling impormasyon tungkol sa halalan na nakikita online sa Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan ng COMELEC. Walang masamang magduda sa mga nababasa online dahil ang katotohanan, katapatan at katarungan sa halalan ay nagsisimula sa isang matalino at responsableng Pilipino. Isang paalala mula sa Task Force KKK sa halalan ng Commission on Elections. Maligayang pagdating dito sa Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado. Ako po si Doc Ron at kasama ninyo ako sa paglalakbay sa usapang ito upang mas makilala ang mga senatorial candidates na humihiling ng inyong suporta sa darating na eleksyon. Sa bawat panayam, tatalakayin natin ang kanilang mga plataporma, pananaw at mga layunin para sa ating bayan. Ito ay isang pagkakataon upang marinig ang tunay na boses ng mga kandidato at ang kanilang mga plano para sa hinaharap ng ating bansa. Mahalaga ang boses nating almost 70 million voters, kaya't inaanyayahan namin kayong makisali sa ating talakayan. Ibahagi ang inyong mga katanungan at saloobin dahil ang mga ito ay magiging bahagi ng ating pagsusuri sa mga kandidato sa Senado. Samahan ninyo kami sa pagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat. Tara na at sabay-sabay nating tuklasin ang mga posibilidad para sa ating bayan. Mga kababayan, ang ating mga kasama ngayon ay isang kilalang nurse at health advocate na may malalim na kaalaman sa mga isyu ng kalusugan sa bansa. Sa kanyang karanasan, siya ay maraming mga advocacy na ginawa, no? At marami dito ay makakatulong na solusyonan at ang mga layuning mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan when it comes to healthcare. Hindi na po natin patatagalin mga kababayan ang ating pong makakausap, makakakwentuhan ngayong gabing ito, si Nurse Alin Andamo. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi, Doc Ron, at sa inyong mga taga-subaybay. Hello, salamat sa pag-iimbita. Ayan po. So para po sa mga bagong tagapakinig at tagapanood ng Usapang Positibo, ang ating programang ito, ang una pong pag-uusapan natin ay plataporma, pangalawa po ang karanasan, pangatlo pagsagot sa issue ng bansa, at pang-apat ang inyong mga direktang tanong na direktang sasagutin ni Nurse Alin. Ayan, simulan na po natin ang isang oras na kwentuhang ito sa plataporma. Ma'am, ano po ba ang mga plataporma po ninyo? Ang plataporma ko ay unang-una yung libreng gamot at pagpapagamot. Ibig sabihin nito, sisiguruhin natin na magkaroon ng libreng gamot ang ating mga kababayan at yung libreng serbisyong pangkalusugan. Libre, kompleto, at dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa lahat ng ating mga publikong ospital or healthcare facilities. Pangalawa, yung pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na sa pagkain, para sa wastong kalusugan at syempre sa kabuhayan. At yung pangatlo ay pagtataas ng sahod ng ating mga health workers, kasama dyan ang mga nurses at allied health professionals at yung iba pang manggagawang pangkalusugan. Ang ating panukala ay gawing 50,000 entry salary kada buwan ang nurses at ibang allied health professionals, at sa ibang manggagawang pangkalusugan naman ay gawing 33,000 pesos entry salary. Ibig sabihin nito yung minimum na sahod ng kahit na sinong manggagawang pangkalusugan. Yung tatlong
pangunahing plataporma at uunahin ko ang panukalang libreng gamot at pagpapagamot health bill. Lalamanin na nito ang iba't ibang mga usapin, problema sa kalusugan. Sobrang ganda po no. At kailangan po talaga nito ng mga kababayan natin, lalo ngayon, talamak po ang dengue. Marami pong mga bata no na nahihirapan sa ganitong uri ng sakit. Pero punta po tayo dito. Yes po, punta po tayo dito ma'am sa pagtataas ng sahod po. Paano po kaya natin 'to masusolusyonan? Kasi parang ilang taon na po itong ginagawa no ng gobyerno natin pero wala pa ring nangyayari. Ano po kaya yung gagawin ninyong hakbang para talagang matupad ito? Unang-una kasi, hindi naging prioridad ng pamahalaan ang kalusugan. No? Ibig sabihin nito, nakita natin na kahit sinasabi lang nila sa salita, lip service lang, na pinapahalagahan nila ang nurses, ang mga health workers, health professionals, pero wala sa gawa. No? Nakikita natin yun dahil unang-unang indikasyon natin, yung health budget. Kung meron kang sapat na national health budget, ang suporta mo sa libreng serbisyo, libreng gamot, at pagkakalinga sa nagkakalinga sa atin. So malaking bahagi nito ay paglalaan ng wasto-husto, sapat na national health budget na hindi ginagawa ng pamahalaan. Sa katunayan, ngayong 2025, nakaka-iskandalo na may budget cut pa at malaking kasalanan sa bayan. Nagkaroon ng health budget cut na mahigit 30 billion pesos. So, yung dating 300 billion pesos last 2024 ay naging 270 billion pesos ngayong taon. At sa rekomendasyon ng WHO, World Health Organization, dapat ang health budget ng isang bansa, although syempre maraming usapin na kinoconsider, pero ang recommended niya ay 5% of the gross domestic product. Kahulugan nito ay dapat 4 na beses ang halaga ng kasalukuyang 2025 budget. So that means mga 1.3 trillion pesos sa computation namin, no? Ang layo, no? Ang layo. Hindi natin maibibigay ang sapat at nakabubuhay na sahod sa mga nurses at ibang health professionals at health workers kung wala tayong sapat na budget. So isa yan, kasi hindi naman pinugunan ng pamahalaan ang problema sa kababaan ng sahod. Tapos, iba pa ang usapin ng mga nasa private sector. Kasi halimbawa sa nurse, ang nurse sa gobyerno, relatively mas mataas ang sahod niya. No? Kasi meron kaming Philippine Nursing Act of 2002, which na-implement lang noong panahon ng pandemya. After 18 years, na itaas o na-upgrade ang sahod ng mga nurses sa gobyerno. Ngayon, yung private sector remains na minimum wage earner sila. So may mga nurses na tumatanggap ng 645 pesos per day sa NCR. Pero dahil wala tayong national minimum wage, habang lumalayo ka ng NCR, mas mababa pa ang natatanggap nila. Like ngayon, kagagaling lang namin ng Bicol, no? Nalaman ko na ang minimum wage nila sa Bicol region ay only 395 pesos. So, ibig sabihin ng isang nurse, kung sa isang araw, 395 pesos lang tinatanggap niya, sa isang buwan, magkano lang yon? So, merong mga nurses na yon na nakakatanggap pa ng less than 10,000 pesos or less than 15,000 pesos. So, ang laki ng ginastos ng magulang natin sa pagpapaaral ng nursing. Pero pagka nagtrabaho ka na, halos hindi mo masustain kahit yung sariling needs mo. So sa Mindanao, lalong mas mababa ang sahod nila dahil nga wala tayong national minimum wage. Tapos, with devolution, yung ating mga local government units dahil may income classification ng ating mga probinsya, ang mga cities, mas mababa ang sahod nila at mas marami din ay contractual pa with LGUs. Kaya kailangan din natin na ma-renationalize ang healthcare system. No? Isa rin yan sa gusto natin na magawa doon sa panukalang batas na gagawin din natin. So, yung sa tanong mo na, paano natin matataasan ng sahod? Kailangan meron tayong sapat na budget sa bahagi ng sektor ng pampubliko at sa pang-private naman, dapat itaas din ang sahod nila.
Kung ang reklamo naman ng mga private hospitals or management, ay naku, babagsak kami pagka tinaasan ng sahod ng nurses. Unang-una, hihingi tayo ng subsidy mula sa pamahalaan para sa panimula ng ating panukala or maging batas yan, ay masuportahan itong pribadong sektor. Habang sila ay bumabangon pa mula sa krisis pang ekonomiya, lalong-lalo na kagagaling lang natin sa pandemya, wala pang higit na 5 taon, o 10 taon. Kailangan may subsidy ang ating pamahalaan. Dahil prioridad ang kalusugan, dapat suportahan ang lahat ng health human resources, nasa pribado man or nasa publiko. Kaya ang panukala ko, Doc Ron, bilang bahagi ng Makabayan Senatorial Slate, sisiguruhin natin na ang nagkakalinga sa atin ay kakalingain din natin sa pamamagitan ng pagtaas ng sahod, magdagdag ng personnel, magkaroon ng mass hiring para matugunan ang matinding understaffing sa lahat ng ating healthcare facilities. Grabe talaga. Ang isang nurse nag-handle ng more than 30 to 50 patients. Pero ang DOH standard natin, 1:12 lang sa bedside. So, grabe ang lala ng understaffing. Pangatlo, gusto natin na matigil ang contractualization. Kaya kailangan regular ang lahat ng mga nurses at iba pang manggagawang pangkalusugan. Masusolusyonan din natin yan with renationalization. Kasi nung na-devolve ang ating mga ospital, ang mga LGUs dahil wala silang sapat na kapasidad in terms of finance, kumukuha sila ng job order nurses, pero hindi ni sila nare-regularize hanggang mag-retire na sila, yung iba, job order pa rin. Kaya ang nangyayari, ang mga nurses, napipilitan silang mag-abroad kasi hirap na hirap sila sa trabaho, mababa ang sahod, wala pang seguridad sa trabaho. Anytime, pwede silang tanggalin sa posisyon. Ganyan. Opo, sobrang ganda nung nabanggit nyo na renationalization at saka yung standardization po kasi no, yung sa wage natin. Napansin ko nga rin po yan eh. Halimbawa po no, parehas na nurse 1, halimbawa yung position, pero sa ibang lugar hindi po parehas yung sahod. Hindi pareho ang sahod. Iba ang nurse 1 na sahod sa DOH hospital compared sa LGU hospital. So, masasabi mo na ang mga nurses ay nasa dalawang sector actually, public and private. Pero sa public, dalawa pa, nahati pa yung nationally employed at saka locally employed. Kasi with the revolution, kaya gusto natin yan matugunan with the renationalization of healthcare. Although mahirap gawin, pero we have to start somewhere. Kaya natin gawin yan kung ipaprioritize natin ang kalusugan. At unti-unti magagawa ng mga steps. Although hindi siguro masyadong bigla, pero in the long term, kakayanin natin yung renationalization. Bakit naman ng education, no? Hindi sila na-devolve. Kaya may problema man sila, pero parang mas malala din sa kalusugan dahil nga with the devolution at kahit sa study ng DOH na ipakita na mas na-fragmentize ang healthcare, yung delivery and all, yung services, na-fragmentize ang health dahil din sa devolution. Po. Napakaganda ng plataforma nyo, no? Alam ko po, marami pa po kayong plataforma, pero nag-focus po tayo doon, no? And kitang-kita naman po na pangmasa talaga kasi hindi po joke ngayon, no? Yung pagpapa-ospital, sobrang mahal po talaga kasi. Nga, ang pangunahing problema natin, ayaw magkasakit ng ating mga kababayan, pero hindi maiiwasan dahil sa tindi ng kahirapan, no? Sobrang kayod ng ating mga kababayan, sobrang pagtatrabaho, sobrang overtime, doble kayod, pero parang yung halaga ng sahod natin, halos hindi sapat sa tindi ng pangangailangan natin with the increasing prices of commodities and services. Hindi sapat, tapos hindi tumataas ang sahod natin. So, sa Makabayan Senatorial Slate, nasa plataforma din namin na dapat taasan din ang sahod ng mga manggagawa, no? Whether sa public o sa private, para makaabot naman tayo dun sa demands ng araw-araw na pamumuhay natin. Yung family living wage natin ay 1,200 pesos na.
Pero ang minimum wage natin ay 645 pesos lang. Dito lang sa NCR. So, what more doon sa probinsya? No? Eh, pag nagkasakit pa tayo, lalo ng problema. Yun ang sinasabi ko, ang kalusugan, karapatan naman yan. Primarily, it's an obligation of the state to ensure na natatamasa natin ang karapatan sa kalusugan, nakalagay yan sa ating constitution. So, sa hirap ng buhay, pagkatapos pag nagkasakit ka pa, kailangan sa bulsa mo pa manggaling yung pambili mo ng gamot, pagpapa-ospital mo, o kaya yung mga kasama mo sa pamilya, like yung mga senior citizens, no? Meron silang mga maintenance drugs or medicine na kailangan bilhin mo buwan-buwan. Hindi bababa sa 2,000 halimbawa. Kasi hindi lang naman isang gamot ang iniinom nila. Meron silang anti-hypertensive, kung may diabetes sila, meron silang para sa diabetes. Yung iba naman, kailangan magpa-dialysis kasi hindi na gumagana ang kidneys nila. So, ang mahal-mahal ng lahat ng itong serbisyo. Pero kung yan ay libre sa ating mga public hospitals. Ang laking ginhawa, maraming sakit ang maiiwasan nating lumala at maraming mga pagkamatay na maiiwasan natin kung merong sapat na serbisyo ang ating pamahalaan. At yan ay dapat masiguro natin with adequate national health budget. Right, napakaganda niyan. Tsaka nga yung percentage kasi 'di ba po, kung saan yung priority ng budget natin. Oo, Ayun. oo. Sa ngayon, yung sinasabi ko kanina na dapat 5% of the GDP, alam mo kung magkano lang, Dokron? 1% lang ng GDP ang nilalaan ng pamahalaan. So, ang layo doon sa ideal, ang disparity, no? Pero kaya naman natin kung gugustuhin. Kasi meron nga tayong nilaang budget sa paggawa ng roads and bridges na 1 trillion pesos. Meron din tayong budget sa debt service. Meron din tayong budget sa confidential and intelligence fund. Bakit hindi sa kalusugan at buhay ng mamamayan, hindi ba? So kung ipa-prioritize yan, kaya kung gugustuhin, kung meron tayong political will. Correct. Napakaganda po niyan. And when it comes to political will po, no, punta po tayo sa pangalawang part po natin, yung karanasan. Kasi bago po sa amin bago sa aming mga botante, ang pangalang Nars Alin Andamo, itong si Nars Alin, no, bago po sa amin. Paano po ba nauwi sa politika or sa ganitong uri po ng advokasya si Nars Alin? Doc Ron, more than 40 years na akong graduate. Mula nung nag-graduate ako, nakita ko na mas kailangan yung serbisyo ko dito sa bayan. Although hindi naman masasabi na may kaya ako, mahirap din kaming pamilya, pero nakita ko na mas malala ang sitwasyon ng majority ng ating mga kababayan na mas napakinggan ko yung kanilang hinaing problema nila sa kalusugan at mas pinili kong maglingkod sa kapwa Pilipino natin. Hanggang sa nakita ko na hindi lang medical ang solusyon natin, kung hindi nakaikot din siya sa social factors kung bakit nagkakasakit ang ating mamamayan. May tinatawag tayong social determinants of health. Yung social factors na to, yung sinasabi natin, usapin pang ekonomiya, pang kultura, at pang politika. So, na-realize ko na merong malaking impact yung mga batas na ginagawa ng ating mga legislators. Nakakatulong ba yan sa kalusugan? Nakakatulong ba yan sa kabuhayan? O hindi? Nakakapagpahirap ba sa ating mamamayan? Nung matagal na akong advocate sa community health, no, nag-encourage ako ng mga nursing students, medical students na mas maglingkod sa ating mga kababayang mahihirap. Bukod doon, eventually, nakbuo kami ng organisasyon na Community Health Nurses Association. And then, nagkaroon din kami ng Filipino Nurses Association. It's the sole organization of nurses on labor, no? Which tackles on rights and welfare of nurses. Yung ano ba ang mga kalagayan at usapin ng mga nurses sa ating bansa? Kasi sabi ko nga, kung hindi natin naaalagaan yung nagkakalinga sa atin, hindi rin natin maaalagaan ng maayos yung ating mga kababayan. So, nagtayo kami ng Filipino Nurses United. And with FNU, marami kaming mga proposals, no? Or proposals na para sa ikauunlad
or ikabubuti ng kalagayan ng mga nurses at iba pang mga health workers. At naglalabi din kami sa mga mambabatas. Kaya eventually parang na-realize ko na parang ang hirap, wala talagang boses sa Congress, walang boses dito sa Senate na magcha-champion on nurses issues, health workers issues, at yung usapin ng right to health ng mamamayang Pilipino. Hindi mo siya kasi pwedeng paghiwalayin, ano? Tapos, yung usapin ng kabuhayan ng mamamayan. Kasi kung hindi rin maunlad ang kabuhayan ng mamamayan, kung hindi rin sapat yung kanyang sahod na kinikita, paano naman doon magiging malusog ang ating mga kababayan? So, holistic yung approach natin sa kalusugan. Kaya, parang nung inalok ako ng makabayan na maging bahagi ng senatorial slate at maging kinatawa ng sektor pangkalusugan, parang nakita ko itong parang extension ng paglilingkod sa ating mga kababayan. It's a different level, no? It's a different level of serving our people. And masasabi natin kakaibang arena, it's a ibang larangan, pero susubukan natin na ipakita sa ating mamamayan na meron tayong pwedeng pagbabagong magawa sa sa Senado, no? Kasi marami tayong batas na nagpapahirap sa ating mamamayan at lalong nagpalala ng serbisyong pangkalusugan. Like yung nabanggit ko, yung devolution, no? Yung budget cut. Kailangan may pagbabago tayo dito sa prioritization ng pamahalaan. Dahil sa budget cut, nagkaroon ng lalong pahiraw sa ating mamamayan. Dahil paano mag-ooperate ang ating mga government hospitals kung wala silang pondo? Dundan sa ipag-ikot namin nung isang araw, nung opening salvo ng local campaigning, nakausap ko ang isang director ng ospital, public hospital. Ramdam na ramdam nila ang pagbawas ng budget sa kanilang ospital na wala ng support for indigent patients. So, nakakasakit sa puso natin na ang public hospital natin kailangang mag-income generating projects. Pero paano mangyayari ang income generation? Kailangan nilang magdagdag ng singil sa ating mga pasyente at komunidad na dapat sana binibigay natin libre, no? Kasi hindi aandar ang ating mga ospital ng maayos. Kulang sa supplies, kulang sa equipment na kailangan natin for diagnostics and life-saving procedures. Plus, kulang ang ating personnel, no? So, yan ang nagpapalala dahil ang mga kababayan natin, dumadami ang gastos. In fact, merong data dyan na yung out-of-pocket expenditure, sabi ng UP School of Economics sa study nila, 45%, almost 45% yung total health expenditure natin ay galing sa out-of-pocket ng ating mga kababayan, no? 14% lamang ang kinover ng PhilHealth sa total health expenditure. So, ibig sabihin, hindi effective ang ginawa ng pamahalaan na PhilHealth. Hindi niya natutugunan ang health needs ng ating mga kababayan. So, ang karanasan ko ay bilang nagsilbi hanggang doon sa ating mga kababaryo, nakita ko kung gaano kasalat ang serbisyong pangkalusugan. Wala, no? Napabayaan na ng matagal na panahon ng ating pamahalaan ng kalusugan. Pangalawa, yung mga batas pa at policies na ginagawa ng ating pamahalaan ay nagpahirap pa sa ating mga kababayan. Bakit? Kasi parang ginawa pang mas negosyo ang serbisyo, imbis na serbisyo i-provide natin. Dahil tayo, bawat isa sa atin, ay nagbabayad naman ng buwis. Di ba? Pero bakit tayo sinisingil sa kalusugan? So, pag sinabi natin karapatan, dapat natatamasa natin to, na-enjoy natin ito, nang hindi tayo nagbabayad. Kasi actually, hindi nga libre yun eh. Kasi may buwis tayo eh. May buwis. For example, yung sin taxes. Yung sin tax, halimbawa, umiinom tayo ng sweetened beverages. Di ba? Kahit anong sweetened beverages, soft drinks, milk tea, o coffee, nag-contribute ka dyan sa sin tax, nag-yosi, di ba? Mga tobacco products na
mga kababayan natin na gumagamit ng tobacco products, nag-contribute sila sa sin tax. So, yung sin tax natin, dapat 100% niyan ay ilaan for national health budget. At yung kita ng PCSO at PAGCOR, 40% at 50% na kita nila, dapat ilaan for national health budget. So, yung sinasabi natin, gawing 4 times ang halaga ng health budget, kayang-kaya ng ating pamahalaan. At based din yan sa karanasan natin na sa karanasan natin na kasalatan ng serbisyong pangkalusugan, nakita ko yung mga kababayan natin na inaabot ng nakaratay sa banig. Sabi mga ng ibang mga pasyente ko, Nurse Alin, hindi na nga namin problema kung pagpunta sa ospital eh. Hindi na nga kami nakakarating nga sa ospital. Mabuti kung nagpa-check up pa kami. Kasi isipin lang namin yung pagpapa-check up, natatakot na kami dahil sa halaga. Magkano ang pa-check up sa doktor, di ba? Halaga na isang araw na trabaho nila or mahigit pa, no? Lalo na kung specialty yung pupuntahan mo. At problema rin nila, pamasahe papunta dun sa ospital eh. Dito yun sa urban. Pero sa rural, problema rin kung nakakarating pa sila sa pinakamalapit na healthcare facility. Kasi nakaranas din ako na ang mga pasyente natin, hirap na hirap sa transportation. Kailangang buhatin ng ilang ilog. Kailangan mong tawirin ilang ilog at lakbayin ang ilang bundok. Ganun. Kaya marami sa ating mga kababayan sa statistics natin, 5 sa 10 Pilipinong namamatay ay hindi na natitingnan ng kahit na anong health worker, nurse man o doktor. Yan ang pinaka-recent natin na statistics na hindi na ito maganda, hindi lang nakakalungkot, nakakagalit na hindi natin na-i-improve ang kalagayan. At ito ay sa mga patakaran na nasasabi na natin na na-abandon na ng pamahalaan ng kalusugan. Ito ay mga salita na lang na lip service na pinapahalagahan nila ang kalusugan. Pero kitang-kita natin ang indications na hindi na nabibigyan ng karampatang pansin ng pamahalaan, yung karapatan natin sa kalusugan. Kaya yung sinasabi kong mahigit na 40 years na karanasan kong bilang nurse sa ating bansa ay nagtulak sa akin na subukan na ialay ang sarili bilang senador ng bayan na magsisiguro na uunahin natin ang kapakanan ng taong bayan. Sobrang ganda po no? Kahit ngayon ako na nagising ako dun na kaya pala yung ibang public hospitals naniningil kasi kinakat yung budget. May ganun po pala, nangyayari po pala yan? Merong ganyang nangyayari. Ang ano pa ang mga nurse, dahil sila ang nasa frontline, minsan sila na yung inaaway ng mga pasyente, no? Pero hindi natin nakikita sa likod nito anong pinakaugat ng problema, no? Sila na yung sa sobrang frustration ng ating mga kababayan, no? Halimbawa, ilang oras silang nandyan sa emergency room, no? O araw bago sila ma-confine sa loob at ma-admit dahil walang bed or room na pwedeng pagdalahan sila sa kanila. Kung meron ng room, walang nurses na pwedeng mag-alaga. Kaya kung minsan, nagsasara na ang mga wing ng mga ospital, private man or public, no? Dahil sa kakulangan ng nurses. Matagal na kaming nanawagan sa ating gobyerno na dapat mag-mass hiring. Sabi nila, problema kasi wala namang nurse na nag-a-apply, pero hindi totoo yan. Mismong si Secretary Herbosa ang nag-admit na hindi problema ang pag-a-apply. Maraming nurses ang nag-a-apply. Ang matagal ay yung hiring. Hindi nila ma-absorb ng maayos at mabilis ang ating mga nurse applicants. Ang problematic ng kanilang hiring. Yung selection process. Yung selection process plus yung hiring process nila masyadong masalimuot. Hindi natin alam kung bakit ang tagal-tagal. Tapos, sinabi pa ng mga nurses na nandyan naman sila, nag-apply. May plantilla positions tayo, hindi na pupunuan. So, may tanong nga ang Congress mismo sa DOH, bakit ang daming plantilla position
Tapos, hindi pa natin na-fill up. In fact, merong DOH plantilla positions na 16,000 na positions na bakante. So, very ironical, no? Although sinasabi rin ng DOH na meron tayong kulang na 120,000 nurses. So, hindi totoo na may shortage tayo ng nurses kasi sa pag-aaral namin sa data ng DOH, meron tayong mahigit 120,000 nurses na hindi nila makategorize. Bakit? Kasi either nandun sila sa ibang trabaho like BPOs o call centers, nasa iba silang career. Bakit? Kasi doon mas malaki ang sahod. So, hindi problema yung supply ng ating health workers. Hindi problema ang production phase ng ating nurses. Kung hindi, paano natin sila ma-attract? Paano natin sila ma-retain bilang nurse sa Pilipinas at nagtatrabaho as nurses sa Pilipinas? Kasi yung iba nandito nga sa Pilipinas pero nasa ibang field sila kasi hindi sila magkaroon ng mas magandang pay, mas magandang opportunity for higher wages at mas magandang work conditions, no? Yun ang isang realidad na hindi natutugunan ng ating pamahalaan. So kailangan tugunan natin yan. At kung papala rin tayo sa Senado, pagtutuunan natin yan ng pansin kasi hindi pwedeng hahayaan na lang natin na lumalabas ng bansa ang mga nurses. Naniniwala ako na hindi lahat ng nurses gustong umalis ng bansa dahil ayaw nating mahiwalay sa ating pamilya at basta maibigay lang natin yung nakabubuhay na sahod, kaya naman sana natin na ma-retain yung mga nurses natin. At isa pang problema natin, yung labor export policy ng gobyerno. So, yung gobyerno natin, mas gusto pa nilang makita na umalis na lang ang ating mga health workers kesa alagaan sila at ibigay ang kanilang deserved na sahod at work conditions na makatao. Hindi makatarungan yun, ano? Kasi hindi na nga makatao yung ating pasahod, hindi pa makatao yung work conditions natin. So, hindi naman yun tama. So, kailangan ng isang senador na magsisiguro na ang ating mga healthcare workers din ay maalagaan. Correct, no? And mga kababayan, nakita natin kung gaano ka-passionate, no, si Nurse Alin. And nakikita rin natin, nagigising tayo na wag agad nating sisihin, no, yung mga nurse, mga doktor sa pampublikong ospital na sila yung may kasalanan kung bakit tayo sinisingil. So, meron punot dulo ng lahat ng ito. Understaffed sila. Alam mo, kahit yung mga doktor, nagtatrabaho din sila 24 hours, 36 hours. Di ba? Dahil din sa kakulangan ng doktor sa ating mga ospital. Totoo po yan. O ngayon po, pupunta na tayo sa issue ng bansa. Nakita na natin ang mga plataforma ni Nurse Alin at ang kanyang karanasan. No? Hindi po nuisance candidate kasi baka mamaya ang akalain ng iba ay bagong pangalan. Nakuha lang yan sa ganito ganyan. Pero hindi. Nakita natin ang karanasan po. Hindi po biro. And as one of the lobbyists din po, naglalabi din po tayo sa Congress. Hindi madali maging isang lobbyist po. Mahirap din. No? Kasi maraming mga FGD na ginagawa, pupunta ka sa ibang lugar, etc. So, punta po tayo dito, ma'am, sa issue ng bansa po. Una pong pag-uusapan natin, may 3 lang po tayong pag-uusapan. Una po, ano po ang inyong pananaw sa issue ng korupsyon sa gobyerno at paano nyo po ito dapat harapin o paano nyo haharapin to? Ang korupsyon ay isa sa pinakamalaking problema at usapin natin sa bansa. Meron ngang nagbalita na ang Pilipinas daw ay isa sa pinaka-corrupt na bansa. Kung hindi isa sa pinaka-corrupt. Grabe, no? Grabe. Kasi naghihirap ang mamamayang Pilipino. Tapos ninanakaw ang pera ng taong bayan na dapat sana nagagamit sa social services like health. Kaya yun, hindi natin yan papayagan. Babantayan natin yan. At kailangan gumawa tayo ng mga hakbang, mga panukalang batas para kung hindi totally ma-eradicate ng madalian, unti-unti mapawi, no? Like, meron tayong sinasang-ayunan natin yung Freedom of Information Bill, no? Kailangan merong transparency and accountability. Kailangan merong
malinaw yung statement of assets and liabilities ng mga government officials. Lahat ng government officials, ipapakita yung SALN nila at saka yung gastos, no? May accountability, di ba? Meron tayong top government official, pangalanan na natin, ng ating Vice President. Saan nagamit yung in 11 days nagastos yung 125 million pesos na confidential and intelligence fund. Yung confidential and intelligence fund, ang stand natin dyan ng Makabayan Coalition ay dapat i-abolish yan. Kasi meron naman tayong mga ahensya na in charge sa intelligence work. Meron na silang sapat na pondo para dyan. So yung pondo na dapat ilalagay mo sa intelligence fund at confidential fund, ilaan mo na lang sa social services like health, education, mass transportation, maramihan efficient na transportation na hindi kailangang nagbabayad ng napakamahal ang ating mga kababayan. At gawin mo mas efficient. Halimbawa, yung MRT at LRT. Bakit madaling araw pa nakapila natin yung mga kababayan natin? Dahil yung mga bagon ng LRT at MRT, hindi napapagawa. So, kailangan pumila yung ating mga kababayan. At bakit magtataas na naman tayo ng singil? This April, mag-uumpisa na magkano ang minimum na pamasahe natin. So kung meron tayong budget para sa transportation, hindi na kailangan magbayad yung ating mga kababayan ng napakamahal na pamasahe. Pang-apat, yung usapin ng tirahan para sa ating mga kababayan na urban poor, no? Abot kayang paninirahan para sa ating mga kababayan. O syempre, yung edukasyon, palawigin natin. Ibig sabihin, kung merong libreng basic education, dapat yung high school at saka kolehiyo dapat libre. Tapos yung sa kalusugan nga nabanggit natin na libre, kumpleto at sa lahat ng level na may kalidad na serbisyo. Meron ding mga ospital ngayon na libre pero tanungin mo naman yung kalidad. Walang kalidad, no? Tapos anong klaseng serbisyo ang binibigay nila? Yung example natin sa mga gamot, yung anti-hypertensive medicines, ang daming mga kababayan natin na senior citizen, walang pambili ng gamot. Imbis na iinumin nila ng twice a day, gagawin ng once a day kasi walang pambili. Imbis na 5 ang iniinom na gamot, gagawin nila, 1 lang ang iinumin nila. So, anong nangyayari? Maraming nagkakasakit, nagkakastroke, tapos pag nagka-stroke, walang pang-rehab kasi ang mahal. Yung mga ganun, dapat nag-dialysis pero hindi na nakapag-dialysis. Imbis na 3 beses ang dialysis, ginagawang isang beses na lang. Di ba hindi yun makatarungan? Kawawa ang ating mga kababayan na hindi naman dapat namatay ng maagang edad, namatay dahil lang sa kakulangan ng serbisyong pangkalusugan na dapat naman sinisiguro ng pamahalaan. In fact, nasa Constitution natin yan. Na Article 2, Section 15, na dapat sinisiguro ng pamahalaan ang kalusugan. Tapos dun sa Article 13, Section 11, nakalagay, pag may mga mahihirap na hindi kaya ang serbisyong pangkalusugan at gamot, dapat i-provide ng libre ng Estado. At yung PhilHealth natin, kapos yan. Kasi nagbabayad tayo 5% of our income, lahat ng empleyado at manggagawang Pilipino, nagbabayad, mandatory kada buwan, 5% ng income niya. Pero pag siya ay nagkasakit, kakarampot ang benepisyo na nakukuha. So, ba't idadaan mo pa sa PhilHealth na ang daming korupsyon? Ang PhilHealth mismo ang daming korupsyon, pero hindi mapaliwanag at walang accountability. So, ibigay mo na lang ang pondo sa diretso sa ating mga public hospital. At wag mong gatasan ang masang hirap na nga. Di ba? Tapos ginagamit pa sa corruption. Napaka-unfair sa ating mga kababayan. Kaya nga sinasabi natin na ang privatization at ang pagsisingil sa kalusugan is like squeezing blood from a turnip. Squeezing blood from a turnip. Bakit? Ang mga kababayan natin, hilahod na sa hirap sa paghahanap buhay. Pag magkasakit, sisingilin mo pa. Nagbayad na nga ng buwis, sisingilin mo pa. Di ba? So, napaka-unfair yan at nakakagalit. Dapat natatamasa natin ang right to health.
as stipulated in our Constitution. Karapatan sa kalusugan, dapat pa natin ipaglaban. Kaya si Nars Alin Andamo ang mangunguna, no, sa paglaban, pag-iit sa karapatan sa kalusugan. Siyempre kasama ang Makabayan Senatorial Slate. Pagka naiboto natin si Nars Alin Andamo sa Senado at yung 10 kasama ko na iba't ibang leader ng iba't ibang sektor, sama-sama kami ipaglalaban natin ang kagyat na kaginawahan sa buhay at saka yung tunay na soberanya at pambansang demokrasya. Ibig sabihin nito na bawat mamamayang Pilipino, matamasan niya yung totoong pag-unlad sa buhay. Hindi yung parang, sabi nga nila, hindi na tayo daw doble, ano yun? Yung tatlong kahig na nga daw para sa isang tatlong kahig. Hindi na isang kahig, isang tuka. Oo, ngayon daw ano na, tatlong kahig na, isang tuka dahil sa mahal na ng bilihin, wala ka pang social services na nakukuha. Ayan po, no? To summarize po, no, yung sagot ni Nars Alin, yun, no, yung misappropriation ng funds, tapos kailangan may transparency and accountability talaga, kaya nagkakaroon ng corruption nga. Siguro po, no, nabanggit ko po kanina, 3 questions po. Pero dahil nakukulangan na po tayo sa oras, isang tanong na lang po para sa issue ng bansa. And ito, napapanahon po ito kasi ito yung pinag-uusapan ngayon sa Kongreso, sa House of Representatives, no? Tungkol po sa misinformation and disinformation. Ano po kaya ang inyong palagay sa nangyayaring proseso ng pagtatanong, yung ginagawa nilang sistema dito sa misinformation and disinformation, itong fake news? Ano po ang pwede nyong gawin kapag naupo na po kayo sa Senado? Oo, malala yung malala ang disinformation at misinformation. At intentional kasi ang ginagawa at hinahayaan ng mga government officials din kasi merong pag-distort ng mga information, pag-revise o pagbabago ng history, no? Hindi dapat 'yan. Tapos yung dinidivide nila ang mga tao kasi na-deceive nila yung tao sa katotohanan, like kagaya nung arrest kay former President Duterte na hindi raw legal, may violation daw ng kanyang karapatan, which is hindi totoo, no? Yung iba na-agitate sila kasi ang nakukuha nilang impormasyon ay hindi tama at intentional yun kasi gusto nila na mag-sympathize yung ibang mga tao sa kanila, which is mali naman dahil kung nagkamali ang sino man, government official o hindi, dating government official o hindi, dapat managot kung may mali siyang ginawa. Kung nagnakaw ng pera, nagnakaw ng buhay, hindi ba? Dapat managot. So, ang gagawin natin dyan, mga panukalang batas na magsisiguro ng accountability. Dapat matrace natin sino ang may pakana. No? Kahit yan kasi yung cyber o sa social media, kaya naman natin yan i-trace. Pero ang mahalaga yung accountability at maparusahan ang nagpapakalat ng fake news at disinformation. Kasi alam natin na yung mismong mga government officials at kung may paksyon man sa ating mga nasa top government position, sila dapat managot din, no? Hindi kasi usapin niya ng pamilya lang nila at pamilya nito, no? Kundi ang dapat nangingibabaw yung interes ng ating mga kababayan. At unahin natin yung kapakanan ng mga taong bayan. Nag-aaway ang mga malalaki at powerful na families. Hindi naaasikaso yung kapakanan ng taong bayan. Nang usapin na bakit napakataas ng presyo ng bilihin, di ba? At kung nalalapastangan ang karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. So, kailangan matetrace yan, yung accountability. Gagawa tayo ng panukalang batas na kung saan masisiguro na matukoy sino ang may kagagawan at panagutin, parusahan
parusahan ang merong gumawa ng laganap at malalang disinformation. Hindi kagaya ngayon na walang accountable at walang nananagot, walang napaparusahan. Ganon din sa corruption, no? Yung accountability and transparency, dapat may mananagot, may accountability at merong mananagot at maparusahan para hindi na maulit, no? Kasi halimbawa yung malalang human rights violation, kung hindi mapaparusahan, katulad din sa corruption and plunder, kung hindi napaparusahan ang mga government officials na may responsibilidad at may pananagutan, uulit at uulit lang. At sino ang ultimately kawawa? Ang taong bayan. Kasi yung kapakanan nila hindi naaasikaso. Ano man trabaho ng mga nasa government position? Ang mga nasa Senado, nasa executive, ang nasa Kongreso, ang justice system, sila ang magsiguro na ang kapakanan, interes ng taong bayan ay napapangalagaan at hindi sila napapabayaan. Yun ang trabaho ng mga public servants and those na sa government position. Kaya yung paggawa ng batas, gagawin natin yan. At yung mahusay na batas na magsiserve sa interes ng mamamayan, dapat ma-enforce. At yung walang kwentang mga batas, dapat ma-review, ma-repeal, o ma-anon para hindi lalong nagpapahirap sa buhay ng mamamayang Pilipino. At sana merong tunay na pagbabago sa lipunan at tunay na pag-unlad sa bawat buhay ng mamamayang Pilipino. Para naman ang maiiwan nating lipunan sa ating mga kabataan ay maayos naman at masasabi nating maalwan, may tunay na justice at kalayaan na mabuhay tayo ng maayos naman. At masasabi nating hindi lalong bumubulusok ang kahirapan, di ba? Correct. Kaya sana maboto ako at mapili. Number 4 po ako sa balota para sa kalusugan ng taong bayan, para sa kagyat na kaginawahan sa buhay, tunay na soberanya at pambansang demokrasya kasama ang Makabayan Senatorial Slate. Ayan. Ma'am, last question na po, no? Ito po ay galing po talaga to mismo sa direktang comment, no, mula sa social media. Ito po ang tanong, Okay. ang tanong niya po, paano mo balak tugunan ang mga issue ng diskriminasyon sa lipunan lalo na sa mga minority groups? Meron tayong gagawing batas. Actually, kasama namin sa Makabayan Senatorial Slate si Amira Lidasan bilang leader Moro, no? Siya ang nangunguna sa amin ng usapin ng mga katutubo at Moro. Magandang tanong yan kasi hanggang sa ngayon, discriminated ang ating mga kababayang katutubo. In terms of sa human rights, tapos sa trabaho, oportunidad sa kabuhayan. Kaya gagawa tayo ng batas na ipagbabawal natin ang diskriminasyon, hindi lang ng ating national minorities, pati rin yung ating LGBTQ+, at saka yung discrimination sa kababaihan. Yan ay nasa Makabayan na program and platform na ipaglalaban natin na walang diskriminasyon sa ating mga kababayan. Dapat pantay-pantay ang pagtrato sa ating mga kababayan, national minority man o hindi, LGBTQ+, at saka sa kababaihan. Kasi kailangan nating harapin ang realidad na nadidiscriminate hanggang ngayon ang ating mga national minority na katutubo. Actually, 13% ng ating population belongs to the national minority at ang ating national minority ay mga magsasaka, yung karamihan sa kanila, lalo na sa kanayunat. At nakakalungkot yan at dapat bigyan talaga ng pansin. At marami sa kanila nga sa kanayunan hanggang sa ngayon ay nakakaranas ng indiscriminate din na bombing sa communities, ano? Dahil pinagbibintangan sila na sila daw ay sympathetic sa mga revolusyonaryo sa probinsya. So, kailangan natin yan siguruhin ang paggawa ng batas laban sa diskriminasyon sa ating mga kababayang national minorities.
at mga katutubo. Ayan mga kababayan, napakinggan po natin ang plataporma, karanasan at pagsagot ni Nars Alin sa mga issue ng bansa at inyong direktang tanong. Mamaya sa ating pagbabalik, sasagutin ni Nars Alin ang pinaka-importanting tanong ng taong bayan. Mamaya po yan sa pagbabalik ng ating programa. Isang malusog na pagbati sa lahat. Ako si Nars Alin Andam. Mahigit 40 taong nagseserbisyo sa iba't ibang larangan mula sa akademya, ospital, at komunidad. At ngayon, kasama ng taong bayan, patungo sa Senado. Bilang nurse, nakita ko na ang pagkakasakit ay hindi lamang dahil sa mikrobyo o bakterya, pero higit sa lahat ay dahil sa kahirapan. Napakamahal ng bilihin. Paano ka makakabili ng sapat at masusustansyang pagkain kung wala kang trabaho o nakabubuhay na sahod? Paano ka magiging malusog kung hindi disente o ligtas ang paninirahan at kulang-kulang ang pasilidad sa komunidad? Nasasadlak ang mamamayan sa kahirapan dahil mismo sa kakulangan ng suporta, kapabayaan at korupsyon sa gobyerno. Namamayagpag pa ang mga political dynasties na nagpapasasa sa kaban. Kung mabibigyan ako ng pagkakataong manalo, samahan niyo akong itaguyod ang karapatan ng mamamayan, hindi ng iilan. Samahan niyo akong makamit ang tunay na kalusugan ng taong bayan. Dahil ito ay karapatan. Yung hindi na tayo mag-aalala kung saan tayo kukuha ng pang-deposit o pang-bayad ng ospital. Kung tayo ay magkakasakit, samahan niyo akong ibiit ang karapatan sa kalusugan upang ang budget pagkalusugan ay dagdagan at maging sapat. Serbisyo sa tao, huwag gawing negosyo. Samahan niyo akong itaguyod ang karapatan at kagalingan ng mga manggagawang pangkalusugan. Bigyan ng sapat na kompensasyon, suporta, training, benepisyo at protection ang mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, at daycare workers na gumagampan hanggang sa mga sulok ng mga komunidad. Siguruhin ang karapatan sa kalusugan ng mamamayan at unahin ang kapakanan ng mga manggagawang pagkalusugan. Kaysa pork barrel ng mga politiko, tama na ang tila metro ng taksing bayarin sa kalusugan. Tama na ang panloloko dahil ang kalusugan ay hindi pribilehiyo ng iilan, kundi karapatan ng lahat ng mamamayan. Ang reseta para sa kalusugan ng taong bayan, tugunan, subuin ang kahirapan. Ang reseta para sa kalunos-lunos na
kalusugan. Ibigay ang libre, kompleto, dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Samahan niyo ako at ang inyong makabayang kandidato sa pagtakbo sa Senado. Iboto ang makabayan. Taong bayan naman sa Senado. Kalusugan para sa taong bayan. Iboto ang damo sa Senado. Yan, magandang gabi ulit. Nagbabalik po kami. Kasama ko po si Nars Alin. Para po sa huling tanong at pinaka-importanting tanong ngayong gabi, bakit ikaw, Nars Alin, ang dapat po naming iboto at iupo sa Senado? Yes, Doc Ron, bakit si Nars Alin Andamo ang dapat iboto sa Senado kasama ng Makabayan Senatorial Slate? Ako po ay mangunguna na igiit ang karapatan sa kalusugan at napatunayan na ng mahigit 2 dekada na nakikipaglaban ako para sa karapatan sa kalusugan ng mamamayan at sa kapakanan ng mga nurses at health workers. Walang ibang gagawa nito kung hindi ang Makabayan Senatorial Slate at pangungunahan ni Nars Alin Andamo ang pagsisiguro na mayroong libreng gamot at libreng pagpapagamot sa lahat ng pampublikong ospital. Sobrang krisis ng ating bayan, sobrang krisis ng ating kalusugan, kagutuman at pagkakasakit. Dapat meron na tayong agarang solusyon para masalba naman ang kapakanan ng taong bayan, lalong-lalo na sa kalusugan. Wala na ngang serbisyong pangkalusugan, tayo ay pinagbabayad pa sa ating pangangailangan sa kalusugan. Meron tayong mga batas na hindi naman nakakatulong sa ating mga kababayan. Bagkus, lalo pang nagpapahirap sa atin, lalo na yung mga usapin na pagsasapribado ng public healthcare system, ang devolution na lalong nagpalala ng sitwasyong pangkalusugan, ang PhilHealth na kapos sa pagtugon sa ating pangangailangan. At sinisingil pa tayo ng napakalaki. Kaya kailangan Nars Alin Andamo para sa kalusugan ng taong bayan para siguruhin na meron tayong libreng gamot at pagpapagamot sa lahat ng public health facilities. Meron tayong barangay health stations sa lahat ng 44,000 barangays. Meron tayong isang nurse, meron tayong isang midwife sa lahat ng ating barangays. At sapat na manggagawang pangkalusugan sa buong bansa. Kailangan meron tayong isang nurse sa kada 12 pasyente sa ating lahat ng ospital. Meron tayong isang nurse sa kada 20,000 population sa public health. Meron tayong doktor sa kada 1,000 populasyon. At masisiguro natin yan kung may sapat na budget sa national health, sa national budget allocation. 5% ng gross domestic product or katumbas na 4 na beses na katumbas ng halaga ng budget sa kalusugan natin ngayon. At gagawin natin ng paraan na meron tayong suporta para sa kabuhayan ng ating mamamayan, katulad ng nakabubuhay na sahod, lupa para sa ating mga magsasaka, at syempre, suporta o subsidy ng pamahalaan sa local production. Meron tayong abot-kayang paninirahan para sa ating mayoryang mahihirap na maralita. At syempre, kailangan may suporta tayo sa transportasyon. Ibalik natin sa gobyerno ang mga utilidad kagaya ng kuryente at tubig para masiguro natin na mas mura ang ating presyo sa kuryente at sa tubig at hindi patuloy na maghihirap ang ating mga kababayan. Ang gusto natin ay kagyat na kaginawahan para sa ating lahat ng kababayan, lalong-lalo na para sa kinabukasan ng ating kabataan. Huwag po nating kalimutan, Nars Alin Andamo sa Senado, number 4 sa balota at kasama ang 10 pang Makabayan Senatorial Slate.
Ayan, maraming salamat po, Nurse Alin, sa inyong oras at hangad po namin ang inyong tagumpay, no, sa Senado at sa pagsususog ng ating mga batas para sa ating mga nurse at sa ating healthcare industry. Maraming salamat po. Yes po. Doc Ron, sa pag-imbita mo, maraming salamat at magandang gabi at pati sa iyong mga taga-subaybay. Magandang gabi. At ingat lagi, sana manatili kayong malusog at masigla. Apo. Maraming salamat po. Salamat po. Bye-bye. Bye po. Ayan, nakasama po natin si Nurse Alin sa Usapang Positibo. Ayan. Ayusin ko lang po, nagkaroon tayo ng technical glitch. Ayusin lang po natin. Okay po. Sa mga nagdaang mga araw po, nakasama po natin ang ilang mga senatorial candidates. At iba-iba po, ang kanilang mga plataforma, iba-iba ang kanilang mga pinag-uusapan. Pero before that, pabalik po tayo pagkalipas ng ilang patalastas. Nalalapit na naman ang halalan. At syempre, bilang botanteng Pilipino, tayo ay boboto. Pero sapat na ba na bumoto lamang? Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Una, alamin ang mga kandidato at kanilang plataforma. Pag-aralan ang kanilang background. Tukuyin kung sila ay may tamang kwalifikasyon at kakayahan na angkop sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Suriin ang kanilang mga programa at plataforma. Pangalawa, maging informed na botante. Iwasan ang fake news. Maging mapanuri sa mga impormasyong natatanggap ukol sa mga kandidato o kaya sa halalan. Sumangguni lamang sa mga mapagkakatiwalaan na sources. Pangatlo, huwag ibagpili ang boto. Huwag tanggapin ang anumang uri ng suhod o papuya kapalit ng boto. Ang pagbebenta ng boto ay nagtutulot ng korupsyon at nagpapahina sa demokrasya. Ang vote buying at vote selling ay maituturing na election offense. Pang-apat, sundin ang mga patakaran sa halalan. Maging maalam sa mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng kampanya at halalan. Ayan po, puputulin na po natin ang patalastas na iyon at tayo po ay nagbabalik muli dito sa Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado, Boses ng Bayan, pagsusuri sa mga kandidato. Ngayong araw po, ngayong gabi, ang huling episode natin para sa series na ito. At kami po, kaisa ng mga kababayan natin at taong bayan, nagpapasalamat po kami sa lahat na nakasama natin simula March 6, si Kadodoy Balyon, March 7, Attorney Sani Matula, March 8, Sir Norman Marquez, March 9, Sir Roy Cabonegro, March 10, Sir David De Angelo, March 12, Kong Teddy Casino, March 13, Dr. Richard Mata, March 14, Sir Allen Capuyan, March 25, Kong Liza Maza, and March 31 ngayong gabi nakasama natin si Nurse Alin Andamo. Maraming salamat po sa 10 senatorial candidates na tumanggap ng ating imbitasyon. Para po sa kaalaman ng lahat pong 66 na senatorial candidates ay inanyayahan po natin, inimbitahan po natin para makapanayam dito sa Usapang Positibo. Ngunit sa iba't ibang kadahilanan, 10 lang po ang ating ang pumayag at tumanggap sa ating imbitasyon. Kaya po mga kababayan, dito nagtatapos ang ating senatorial candidates interview series, Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikilahok sa ating mga naging talakayan. Naway nabigyan kayo ng liwanag sa mga plataforma at pananaw ng kandidatong ating mga nakapanayam. Mahalaga ang inyong boses sa darating na eleksyon. Kaya't patuloy na maging mapanuri at aktibo sa mga issue ng ating bayan. Huwag kalimutang i-share ang ating live stream upang mas marami pang tao ang makaalam tungkol sa mga kandidato sa Senado.
i-follow ang ating official Facebook page para sa mga susunod pang mahalagang impormasyon. Mga kababayan, hanggang sa muli, ako si Doc Ron at sama-sama tayong bumuo ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa ating lahat. Magandang gabi at mabuhay ang boses ng bayan. Maligayang pagdating sa usapang positibo kung saan ibinabahagi namin ang mga kwento ng pag-asa, inspirasyon at positibong pananaw. Sa mundong puno ng hamon, mahalagang magtulong tayo sa mga magaganda at magtulungan tayo upang makapagbigay ng lakas sa isa't isa.